may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Baka kasi hindi ka makapakali eh. Bakit? May... sa Korea kasi, may trabaho doon na natanggap ako. Boss? Baka sa kalawa or sa ibang araw, pupunta ko doon kasi may interview kasi doon para matanggap ako. So, ang alis mo sa... Makalawa or baka ang bilis naman. hindi natin alam eh. Kasi madalian lang. Eh, isuportahan kita. Ay, nako. Para naman sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan natin. Para sa mga anak natin soon. Diba? Sige. Pero, okay, sige. Kayanin ko. Thank you, love. Love, punta na ako. Hindi, ingat ka doon. Baka malit ako sa aeroplano kasi. So, pumunta na ako ha. Mag-iingat ka dito sa bahay. Tatawag ko pagdating ko sa Korea. Hintay mo ako. Punta ako. Love! Musta ka dyan? Hi. Nakakarating ko lang eh. Galing sa airport. Kumain ka na dyan? Ha? Okay lang. Kumain ka na? Love. Love. Ano ginagawa mo? May binabasa kasi ako, mamaya ka na tumawag. Bisa ko kasi ngayon. Ay, kasi tumatawag. Busy yung tao. Hindi siya sumasagot. Ano ang problema? Break na tayo, Ethan. Pagod na ko kakahintay sa'yo. Di ka nga sumasagot sa tawag ko. Mahal mo pa ba ako? Sa tingin ko, di para sa atin ang LDR, kaya break na tayo. Salamat sa lahat. Oo, ba't ka tumawag? Pasensya na. Miss na kita. Miss, nasan pa? Kasi na-busy talaga ako eh. Pasensya na, please. Hindi naman yung sapat na rason para hindi sagutin yung tawag ko. Na-busy na nga eh. Talaga, hindi ko kaya yung ganito. Pasensya na. Mahal talaga kita. Pasensya na. Tumawag ko para mag-ayos tayo. Love. Hindi na itambag na. Uuwi ako dyan sa Pilipinas. Love, magbubook na ako ngayon. Tatawa ko mamaya. Pag makabook na ako. Sige love, I love you love. Bye, ingat ka. Okay, bye-bye, I love you. Love! Maligayang pagbabalik, love. Thank you love. Kumusta ka dito love? Miss din kita so. Ay, yun na yun. Ay, naku, pabitin. Uy, balikan na pala. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Sean Kendrick Villazon. At ako naman si Colleen Calonia. At ako naman si Fema Esultina, kasama sina Francis Jose Conares. At ako si Mel G. Herandoy. At ito ang programang nagbibigay tahanan, Tinig ng Bayan. Ang epektibong komunikasyon sa loob ng pamilya ay isang mahalagang pundasyon ng matibay na samahan. At syempre, hindi lang sa paaralan, opisina at tahanan ito importante, lalo na sa larangan ng medisina. Ayon nga sa mga eksperto, ang epektibong komunikasyon ay tumutulong sa tamang pagpapalitan ng impormasyon, pagpapahayag ng emosyon, at pagbibigay solusyon sa mga problema. Tama ka dyan, Mr. Villazon. Sa pamilya, negosyo at pamahalaan, ang malinaw na komunikasyon ay nagbubuklod sa atin.
Ngunit hindi palaging madali ang pakikipag-usap. May mga hadlang na maaaring makaapekto sa epektibong komunikasyon. Hols, nakita mo ba yung schedule ng pagsusulit? Hindi ko kasi nakita sa group chat. Oo. Ipinost ni Ma'am kahapon. Sabihin ko na lang din sa iba para malaman at hindi na sila malito. Buti na lang. Napakahalaga ng komunikasyon. Baka may mga hindi makapag-review ng maayos. Sa paaralan, mahalaga ang komunikasyon upang magkaroon ng malinaw na pagpapalitan ng impormasyon. Ito ay susi sa tagumpay ng bawat mag-aaral. Napakahalaga talaga ng komunikasyon sa paaralan. Sa pamamagitan nito, mas naging epektibo ang pagkatuto ng bawat estudyante. Pero hindi lang sa paaralan, pati rin sa trabaho. Isang malagang kasanayan ito. Miss Meldry, Ma'am, kamusta na proyektong ginagawa mo para sa ating kliyente? Mga ilang detalye ako hindi sigurado, pero maaari po ba natin pag-usapan upang masiguro kung tama ang lahat? Magandang idea yan. Ang bukas na komunikasyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakamali at mapanatili ang kalidad ng ating trabaho. Sa trabaho, ang epektibong komunikasyon ay nagpapabuti ng samahan, nagpapalakas ng tiwala, at nagtataguyod ng tagumpay. Kitang-kita natin ang epekto ng malinaw na komunikasyon sa trabaho. Sa pamamagitan nito, mas nagiging produktibo ang empleyado at mas nagiging maayos ang samahan sa loob ng opisina. Pero syempre, hindi lang sa paaralan at trabaho ito mahalaga, pati rin sa ating sariling tahanan. Ay na kayo, kakain na tayo. Ma, anong ulam? Isda at saka gulay. Ay. Cecil, anak, kumusta araw mo sa eskwela? Ilang punay, pero nahihirapan po talaga ako sa abang. Okay lang yan. Wala talaga sulahin natin yung matatalino. Bawal ka nang susunod. Naman lang. Kaya mo yan. Kakayanin ko po. Sa pamilya, ang komunikasyon ay nagpapalalim ng ugnayan at nagpapalakas ng pagmamahal sa isa't isa. Ang epektibong komunikasyon sa loob ng pamilya ay isang mahalagang pundasyon ng matibay na samahan. At syempre, hindi lang sa paaralan, opisina at tahanan ito importante, lalo na sa larangan ng medisina. Hello, Doc? Hello? Hello, nurse? Hello? Hello, Doc? Doc? Hello, nurse? Narinig mo ba ako, nurse? Opo, naririnig na po kita. Nurse, kamusta ang kalagayan ng pasyenteng si G. Santos? Doc, bumuti na po ang kanyang vital signs, pero may bahagyang lagnat pa rin. Okay, nurse, salamat sa update, ha. Mahalaga ang tama pagpapasa ng informasyon. Okay. Sige. Sa ospital, ang malinaw na komunikasyon sa pagitan ng mga profesional sa medisina ay maaaring magligtas ng buhay. Napakahalaga talaga ng komunikasyon sa kahit anong larangan. Sa pamamagitan nito, mas nagiging maayos at organisado ang ating mga gawain sa araw-araw. Tama, kaya ating tandaan, makinig, magsalita ng malinaw at intindihin ang iba. Dahil sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon, nagkakaroon tayo ng mas maunlad at mapayapang lipunan. At dyan nagtatapos ang ating programa. Salamat sa pagkikinig. Komunikasyon. Siguro kung wala ito, magkakagulo ang mga tao, kaya nararapat lang na aralin ito upang maunawaan natin ang isa't isa.